Dalawang trahedya sa ere ang naganap sa loob lang ng 24 oras. Sa Pilar, Bataan, patay ang dalawang piloto ng Philippine Air Force matapos bumagsak ang sinasakyan nilang attack aircraft kaninang umaga. Mahigit isang araw naman nang nawawala sa bahagi ng Isabela ang isang Cessna plane na may sakay na 6 na pasahero kabilang ang piloto. Natukoy ng rescuers ang lokasyon ng cellphone ng isa sa mga pasahero na makakatulong daw sa paghahanap sa kanila. Wasak ang SF-260 attack aircraft ng Philippine Air Force na may tail number na 701 nang makita sa gitna ng palayan sa barangay Del Rosario sa Pilar, Bataan. Mag-aalas 10 ng umaga lumipad ang aircraft mula Sangli Point sa Cavite para sa training flight sa Bataan. 10:34 a.m. Huli itong mamonitor sa tracking system ng Air Force. Bubagsak ito bandang 10:40 a.m. Ilang residente ang nakakita sa pagbulusok nito. Wala namang bahay o residenteng nadamay. Ngayon, narinig ako umugong, ay gumano doon sa paganoon, bumilig-biling mo bago bumagsak. Nakita ko na po kagad yung dalawang pilot, nakadapa na po doon sa sa pinaka-airplane. Hindi ko na po masyadong nilapitan kasi nag-i-spark pa po at saka po umuusok pa yung engine. Dead on the spot ang dalawang piloto nitong may ranggong kapitan. They're well trained pilots and we are confident about their skills. Meron pang natitirang tatlong SF-260 attack aircraft ang Philippine Air Force. Pero bilang bahagi ng standard operating procedure, grounded muna ang mga ito habang iniimbestigahan ang sanhi ng pagbagsak. Sabi ng Air Force, well-maintained ang SF-260 kahit 1990 pa ginawa sa Italy. Ginamit pa nga raw ito sa giyera sa Marawi. We can assure you that operations will go on. We have other attack aircraft. Nangyari ang pagbagsak isang araw matapos mawala ang isang Cessna plane sa Isabela. Sakay ng RPC-1174 ang pilotong si Captain Eleazar Mark Hoven at 5 pasahero, 2 sa kanila magkapatid. Sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, 2:50 ng hapon lumipad ang eroplano mula Kawayan Domestic Airport. Papunta ito sa paliparan sa Makunakon na 30 minuto lang ang layo. 2:19 p.m. Nagradyo pa ang piloto sa airport tower ng Kawayan habang nasa bandang Nagilian Bridge ang eroplano. 3:17 p.m. Nireport ng airport tower sa CAAP Operations Center sa Pasay na hindi na makontak ang eroplano. Dispatch kagad na hanapin yung nasabing aircraft. Unfortunately, gabi na. Nung hindi pa rin nakikita at saka medyo masama ang panahon kaya they have to abort yung search and rescue. Itutuloy dapat ngayong araw ang search and rescue operation pero nahinto. May nag-attempt na Air Force chopper na pumunta dun sa area. Bumalik dahil sa weather. Malaking tulong naman sa paghahanap ang natukoy na lokasyon ng cellphone na pagmamay-ari ng isa sa mga pasahero. Tinawagan umano ng isa sa mga kaanak ang cellphone. Nagri-ring daw ito, pero walang sumasagot. Hanggang sa mawala na ito ng kontak. Napag-alaman na ang cellphone ay nasa loob ng 20-kilometer radius mula sa cell site sa Makunakon. Kaya posibleng nasa bahagi lamang daw ng kabundukan sa Makunakon, Divilacan area ang eroplano. Nangangamba na ang nanay ng 2 sa mga pasahero ng hinahanap pa ring Cessna 206 plane sa Isabela. Hindi pa rin kasi nakikita ang eroplano na naglaho noong Martes pagkalipad ng Kawayan City Airport papunta sa bayan ng Makunakon. Sabi ng Isabela PD RRMO, ginagawa ang lahat para mahanap ang eroplano. Umaasa raw silang nakapag-emergency landing ito at ligtas ang 6 na sakay. Sa pagpapatuloy ng search and rescue operations ng Philippine Air Force Tactical Operations Group, tinututukan nila ang 20-kilometer radius mula sa cell site sa Makunakon. Doon kasi huling natawagan ng isang kaanak ang cellphone ng isa sa mga nawawala. Yun nga po ang mahirap, hindi sila nakikipag-coordinate. Nakaka-dismaya po yung procedure na ginagawa nila. Lahat ng resources available, ginagamit po namin para hanapin po yung mga kaanak na nawawala. Hindi kami titigil hanggang hindi po namin mahanap ang inyong mga kaanak. Dagdag sa lead sa maaaring kinaroroonan ng nawawalang Cessna 206 plane, ang isang magsasaka na nakita raw ang eroplano bago ito mawala. Makikita naman sa video ng isang pasahero na maayos ang weather condition habang sila'y bumabiyahe. Maaliwalas ang panahon.
Malinaw na makikita mula sa himpapawid ang mga tanawin sa ibaba. Yan ang videong naipost pa sa social media at kuha raw mismo ng isa sa 6 na mga sakay ng Cessna 206 plane bago maiulat na nawawala noong Martes malapit sa Nagilian Bridge sa Isabela. Ipinakita ito sa GMA Integrated News ng ina ng naturang pasahero. Ang liit ng eroplano nila, Noy. Kwento naman ng isa pang kaanak na si Ronnie Manaday sa Super Radio DZBB. Kasama dapat siya sa biyahe. Pero nauna raw siya nakarating ng Kawayan, Isabela. At may nabook na ring schedule ng lipad sa ibang airline kaya nahiwalay ng biyahe. Mas gustuin kong sumakay na sa bangka from Cagayan to Makunakon kaysa yung Cessna plane. Hindi stability yung weather dito na bigla-bigla dito may turbulence, ganon kasi because of this terrain of Sierra Madre. Muling nagsagawa ng aerial at ground search ang mga otoridad sa Nagilian, Makunakon at Bibilacan sa Isabela. Gumamit ng telescope at nakipag-ugnayan sa mga katutubo para mas mapabilis ang paghahanap. Isang magsasaka ang nakakita umano ng puting eroplano sa bahagi ng Bibilacan habang papunta sa direksyon ng Makunakon Airport. Ayon naman sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, it turned right towards the Pacific Ocean, made a loop, and proceeded towards the mountain. Yung observation ng farmer, the aircraft disappeared in the clouds. Magpapalipad daw ang Air Force ng drone sa mga lugar na posibleng binagsakan ng eroplano. Tiniyak naman ng binuong Incident Management Team na ginagawa nila ang lahat para mahanap ang nawawalang eroplano at ang mga sakay nito. Sinusuyod na ng Search and Rescue Team ang kabundukan sa Divilacan, Isabela para mahanap ang hinihinalang crash site ng nawawalang Cessna plane sa barangay Sapinit. Nakahanda raw ang Search and Rescue Teams na magbibigay ng tulong sa mga posibleng nakaligtas sa pagbagsak ng eroplano. Ang ilang rescuer nagkasakit dahil sa pag-ulan at malakas na hangin na sinabayan pa ng pagod at peligrosong kalupaan ng Sierra Madre. Nagpadala na ng backup at reliever rescuers ang MDRRMO Divilacan. Nagpapatuloy rin ng Philippine Army sa paggalugad sa kabundukan ng Barangay Sapinit at Barangay Di Caruya. Dahil sa masamang panahon at sitwasyon ng Bulkang Mayon, pahirapan ang search and rescue operation sa eroplano na bumagsak malapit sa crater ng bulkan. Sabi naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kailangan pang beripikahin kung ang natagpuang eroplano nga ang Cessna plane na nawawala mula pa noong Sabado. 6:43 ng umaga nung Sabado na mag-take off ang Cessna plane na ito mula sa Bicol International Airport papuntang Maynila. Makalipas sa 3 minuto, nawala na ng komunikasyon ng air traffic control sa eroplano. 4 ang sakay ng eroplano, kabilang 2 Australian nationals. Kahapon isang wreckage ang natagpuan 350 meters mula sa buwangan ng Bulkang Mayon. Sabi ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. Nalocate na natin kung saan bumagsak yung eroplano. Pero ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kailangan pa itong beripikahin. Hindi pa naman natin ma-determine kung it's the same aircraft kasi may mga instances na nakikita yung wreckage pero pagdating doon sa site, hindi naman pala yun yung hinahanap. No? Sabi pa ng CAAP, may emergency locator transmitter ang mga eroplano na mag-a-activate at magbabato ng signal sa mga otoridad sa sandaling bumagsak ito. Pero walang ganong nakuhang komunikasyon mula sa Cessna plane. Kaya kailangan daw talagang marating ang crash site. Yun nga lang, pahirapan ang search and rescue dahil masama ang panahon. Nasa alert level 2 din ang bulkan. Ibig sabihin, posible pa rin ang biglaang pagputok ng steam o phreatic explosions, rockfall at pagdaloy ng lahar lalo kung may matinding pagulan. Patuloy na nakastandby ang mga local mountaineer na voluntaryong tutulong para marating ang pinaniniwalaang crash site. Aminadong grupo na hindi kakayanin ng isang araw ang pag-akyat sa crash site. Buwis buhay na yan, may mangyari siya. Pero yung pinakamatindi ay kung magkaroon ng phreatic, nasa taas yung mga rescue team. Kaya dapat yung galawan ng grupo, madalian lang. Sabi ni Governor Greg Slagman, prioridad nila ang seguridad ng mga responder. Kaya kailangan pa rin ng clearance mula sa PHIVOLCS. I think this is an extraordinary situation. It's a matter of life and death. Okay. So, pwede mang payagan if they will coordinate with the LGU. Sige pa. And then, they just have to take precautions. Sa ngayon, palaisipan kung paano napadpad ang eroplano sa lokasyong pinagbagsakan
na isang no-fly zone. Yes, maraming theories but as theories go, alam natin very speculative yan. And it's up to CAAP's assessment what actually happened. Sa isang tweet ng Australian ambassador, sinabing nakipag-ugnayan ng embahada sa lokal na otoridad. Nakikipag-ugnayan din ang Australian Department of Foreign Affairs and Trade sa pamilya ng dalawang nawawalang Australian nationals. Sa isang pahayag, sinabi ng Emergency Response Team ng Energy Development Corporation na nakakuha sila ng ilang video at larawan ng posible umanong plane wreckage ng kanilang eroplano. Patuloy raw nilang bineberipika kung ito nga ang kanilang company plane na RPC-2080 na napaulat na nawawala mula nang mag-take off sa Bicol Airport noong Sabado. Natukoy na ang lugar na pinagbagsakan ng Cessna plane sa Bicol. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, nakita malapit sa bunganga ng Bulkang Mayon ng crash site ng eroplano gamit ang high-resolution camera. Pero hindi pa rin daw nahahanap ang 4 na sakay ng eroplano. Hindi pa kasi nakararating ang search and rescue team sa mismong crash site dahil sa masamang panahon at sa peligrong dala ng Bulkang Mayon na naka-alert level 2. Tinitingnan ang posibilidad ng pag-airlift ng nasa 65 responders para mapuntahan ang crash site. Samantala, napatay ang 2 sundalo na tumulong o tumutulong sa search and rescue matapos umanong tambangan ng mga hindi pa kilalang salarin. Ayon sa mga otoridad, pinagbabaril ang mga biktima habang namimili ng supplies sa Kamalig Albay. Tinutugis na ang mga salarin. Anumang oras ngayong gabi, inaasahang maibababa na mula Mayon Volcano ang mga labi ng 4 na sakay ng bumagsak na Cessna plane. Sa kuha ng Office of the Civil Defense, natagpuan sa labas ng Cessna 340 ang mga labi. Ito-turn over sila sa SOCO para sa ilan pang eksaminasyon. Nagkalat din ang sirang bahagi ng eroplano. Isa sa mga nasawi ang piloto na si Captain Rufino James Crisostomo Jr. Mahigit 3 dekada siyang naging corporate pilot. Nagtuturo rin siya sa mga batang piloto. At noong kasagsagan ng pandemya, naging instrumento rin si Captain Crisostomo sa paghahatid ng mga medical supply, equipment, personnel at mga bakuna sa iba't ibang panig ng bansa. Nasawi rin ang kasama niyang crew at mechanic na si Joel Martin at Australian nationals na sina Simon Chipperfield at Carthy Santanam na pawang consultants ng Energy Development Corporation. Bukod sa retrieval operations, nagsagawa na rin ng documentation sa lugar para sa gagawing investigasyon. Ilan sa aalamin ang dahilan ng pagbagsak ng eroplano at kung paano ito napadpad sa Mayon. Retrieval operation sa bangkay ng 4 na sakay na bumagsak na Cessna plane sa Bulkang Mayon, pahirapan. Matarik at mabatong trek ang sinusuong ng retrieval team paakyat ng crash site. Ayon kay Kamalig Mayor Carlos Irwin Baldo Jr., hindi basta-basta maialis ang labi ng mga biktima. Tuwing susubukan kasi ng team na galawin ang mga labi, nagkakaroon ng maliliit na pagguho ng lupa at mga bato. May pagkakataon ding zero visibility dahil sa mga ulap. Sa ngayon, ibinigay na sa SOCO ang mga na-recover na gamit ng mga pasahero, gaya ng ilang ID, wallet at gadget na sasailalim sa forensic assessment. Bumagsak na Cessna plane sa Isabela, naharap na matapos ang mahigit 1 buwan. Hindi nakaligtas ang 5 sakay nito at ang piloto. Kinumpirma ng PDR-RMO na nakita ang wasak na eroplano sa bahagi ng Sierra Madre sa Divilacan, Isabela. Sisimula ng retrieval operation bukas na posibleng abutin ng 3 araw. Pinaghahanap ang isang 2-seater Cessna plane matapos mawala ng kontak sa piloto nito. Ayon sa Cagayan PIO, umalis sa Lawag Airport ang eroplano dakong 12:00 ng tanghali at inaasahang lalapag sa Tuguegarao Airport makalipas lang ang kalahating oras, pero hindi ito nakarating. Pinaniniwalaan ng mga otoridad na nag-emergency landing o nag-crash ito sa bandang Apayao, Abra o kaya naman ay sa Kalinga. Lulan nito ang isang piloto at isang Indian student pilot. Magpapatuloy ang paghahanap sa Cessna plane. Natuntun na ng search team ang bumagsak na Cessna plane sa bayan ng Luna sa Apayao. Sa ulat ng Super Radyo DZBB, batay sa impormasyon ng 503rd Infantry Brigade ng Philippine Army, nakuha na rin ang labi ng 2 sakay nito, ang pilot instructor at Indian national na student pilot.
Naibigay na sa kanyang pamilya ang labi ng piloto habang pinoproseso pa ang labi ng Indian national at nakatakdang dalhin sa Indian Embassy. Galing Lawag Airport ang eroplano at papunta sana ng Tuguegarao Airport nitong August 1 nang mawala ng contact sa mga otoridad. Inaalam pa ang sanhi ng pagbagsak ng Cessna plane. Eroplano bumagsak sa dagat na sakop ng San Fernando, La Union. Sugatan ng pilot instructor at estudyante nito at nagpapagaling pa sa ospital. Iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagbagsak na nangyari sa gitna ng test flight. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.